Hindi niya nakagisnan ang tumira sa kabundukan. Hindi sanay sa putik at tarik ang kanyang katawan. Ni minsan hindi niya pinangarap ang mabuhay sa hirap. Pero sabi nga nila, walang imposible sa taong may misyon. Walang matarik sa taong may malasakit. Nakatago sa pusod ng kagubatan, ang Sitio Labo ang isa sa pinakadulong komunidad sa Bansud, Mindoro Oriental. Bangin, ilog at bundok ang kailangan mong suungin, marating lang ang liblib na lugar ng mga katutubong mangyan. At linggo-linggo, ito ang nilalakad ni Teacher Annie para lang makapagturo. Kami yung naglakas loob po na tumanggap ng item kasi nga bibihira yung babaeng tumatanggap dahil sa sobrang layo po. Delikado yung pagtawid-tawid ng ilog. Teacher dito, Puro lalaki. Opo, ma'am. 14 na taon ng guro sa isang private school si Teacher Annie. Sa totoo lang, mas madali at mas komportabling magturo sa private school. Pero sa pagtuturo ng mga katutubong mangyan niya nahanap, ang tawag ng tungkulin. Kumbaga doon, lagi kang nakapostura, naka-makeup, dito, as in, ganito yung itsura mo pag aahon ka. Pero nakita ko yung iba yung doon. Naramdaman kong parang totoong tao na ako. Makalipas ang 1 oras na lakad, sunod-sunod na ilog naman ang aming binuno. mga ilang ilog po tatawirin, ganyan? 16, ma'am. Anong 16? 16 rivers. 16 rivers? Opo. Ang tatawirin natin? Yes, ma'am. Patay. Mas malalim to ah. Kumusta? Ay. Nakarating din. Ito po yung community ng Labo. Yan. Sa dulo ng kalbaryo, napawi ang pagod ni Teacher Annie ng mga inosenteng ngiti. Dalawang taon ng guro sa Sitio Labo si Teacher Annie, kasama ang kanyang co-teacher na si Cristel. Walang kuryente sa maliit na sityong ito. Wala ring malinis na tubig kung hindi ka mag-iigib. Pero gaano man kasalat ang lugar, dito nila natagpuan ang biyaya ng pagbibigayan. Kahit po, bigyan mo sila ng isang platong kanin, tapos sila yung mga 10 o 15, hindi nila uubusin yung kanin nang hindi sila lahat nakatikim. So, Marunong sila magbigayan. Opo, nasa kabila nung wala, nakakapag-share pa po sila sa kapwa nila. Kaya bilang pasasalamat sa mainit na pagtanggap sa kanila ng mga mangyan, bago matapos ang araw, nagsasagawa sina Teacher Annie at Teacher Cristel ng klase para sa mga matatandang mangyan. Libre ito at walang dagdag na sweldo sa kanila. Kailangan po nilang matutong sumulat kasi po, pag wala kami, pwede po nilang turuan yung kanilang mga anak. Damae, toy, katatoy, igsulat, pangalan, manang, Leia. Bakit po kayo nag-aaral?
Para marunong magsurat Para marunong ang magsulat. pangalan. Bakit po gusto ninyong matutong magsulat ng pangalan? Marunong magbilang ang kaitanong surat para hindi magloko sa amin. Sa akin ang mga tao. Paano niluluko? Magpabili ang mga saging, Oh, tapos? kulang pa. Marami pa sana. Kung alam magdala ng saging, Oo. kaunti lang ang binigay. Tama, plenty. At dahil dito, tuluyang nakuha ni Teacher Annie ang loob ng mga mangyan. Palakpakan ang sarili. Yan. Marami sa mga mangyan takot sa mga dayo o bagong salta sa kanilang komunidad. Kaya ang ilan ayaw sanang pag-aralin ng kanilang mga anak. Pero iba si Teacher Annie at Teacher Cristel. Sa piling nila, panatag ang loob ng mga mangyan. Ang panahon kaibigan. Aminado si Teacher Annie na tulad ng ibang tagapatag, pinangunahan din siya noon ng takot at pandidiri sa mga katutubong mangyan. 1, 2, 3. Pero mabilis itong nabago ng panahon. So lahat tayo ay maupo na. Madumi sila, parang hindi ko po talaga sila kayang tanggapin. Pero nung nandito po ako, tinuruan ako ng Diyos na tanggapin kung sino po sila. Na tuwi pong aakapin ko yung mga bata, aakbayan ko po yung mga bata, parang ang saya-saya nung mga magulang. 1/4, 3/4, 1/3, 2/5. So ito para dito sa... Dahil dalawa lang silang teacher sa Sitio Labo, sabay-sabay na tinuturuan ni Teacher Cristel sa iisang classroom ang grade 4, grade 5 at grade 6. Kinder, grade 1, grade 2 at grade 3 naman ang sabay-sabay na tinuturuan ni Teacher Annie. Para sa gurong nagmamalasakit, hindi maikakahon sa silid-aralan ang tawag ng tungkulin. Kamakailan, sinabihan ng Department of Education si Teacher Annie na tapos na ang kanyang sakripisyo sa Sitio Labo. Na-upgrade ang kanyang posisyon at maaari na siyang magturo sa kapatagan sa mas maganda at mas maayos na eskwelahan. Pwede na raw niyang iwan ang mga mangyan. Yung amin pong cooperating principal ng Bansud District, inofera na po kami na bumaba ni Ma'am Cristel sa Villa Pag-asa Elementary School. Gusto ko na po dito. Kaya lang po, nandun talaga tayo sa realidad ng buhay na tumatanda ka, ang layo-layo ng nilalakad. Pero hindi tinanggap ni Teacher Annie ang bagong alok at pinili niyang manatili sa liblib na sityo ng mga mangyan. Dati nung nagpa-assign ka as a public school teacher, ang iniisip mo, pera, sweldo, para sa sarili. Yes, ma'am. Pero ngayon, binibigyan ka na ng mas comfortable na buhay, ayaw mo pa rin. Kasi nga po, ma'am, Iba na ang nasa iba na po yung pakiramdam ko na para pong pag iniwan ko sila kaagad, para pong may naiwan din po akong responsibility sa kanila. Sana, ma'am, yung may iwan ako na after 10 years, may legacy akong maiwan sa mga bata, na yan yung mga tinuruan ko, ito yung natutunan nila sa akin.
Si Teacher Annie ay hindi isang doktor. Hindi siya milyonaryo o makapangyarihang lider ng gobyerno. Pero may kapangyarihan ang kanyang inspirasyon. Marinig ng malakas ang boses ni Wendell. May dalang pag-asa ang kanyang mga salita. Tingnan natin at pakiramdaman ang panahon, kaibigan. Mahirap man sa salapi, mayaman siya sa malasakit.